Welcome back mga ka-difficulties. May gagawin tayo ngayon. Imarflex na dual induction and infrared. Yan. So 2 in 1. So ito ay galing to sa Cavite. Shout out kay Sir Abraham Encarnacion. So medyo malayo pa ang pinanggalingan nito. Nakarating ng Camarin. Pinalalamob na lang niya para magawa. Ngayon, bago natin simulan at alamin yung issue nito, shoutout pala sa lahat ng mga patuloy na sumuporta sa channel natin. Kahit medyo madalang tayong mag-upload, thank you pa rin po dahil patuloy kayong sumuporta sa ating channel. Running to 10K na tayo kahit papaano. Thank you sa lahat ng nag-subscribe. Mabuhay po kayo. At lalo na sa ating mga masters dyan, maraming salamat po sa suporta. Shoutout po. At kung ikaw ay bago pa lang sa channel nito, huwag kalimutang mag-subscribe. Paki-hit na rin yung notification bell para updated sa mga videos natin. Okay, ganito ang istorya nito. Sabi ni Sir Abraham, nawala daw ang nito, resibo para pawarantihan. So, chinek niya, tiningnan niya na to sa loob, may nabiak na IC at pumutok yung fuse. So, ang problema ngayon, nawala ngayon yung kabiak ng IC, hindi natin malaman kung ano ang value. Kaya ang gagawin natin, buksan natin, tingnan natin kung anong kaparehas, kung wala man tayong mahanap. Try natin na i-modify. So, uso naman yung 4 wires, try natin kung kayang magawa. So, para mabuhay ito uli. Okay, so titingnan natin sa loob. Buksan ko muna. So naka ano pa to. Naka-pack pa siya. Okay, pause muna. Okay, ito na. So ayan, ang ganda pala nito. So medyo may presyo din siguro to. So ito yung induction, ito yung infrared. So ang kagandahan kasi pagka induction, ito mabilis yung init niya. Ito naman, mabilis din ang init ng infrared, kaya lang ito, pwede ka mag-ihaw. Dito, hindi ka pwedeng mag-ihaw eh. Hindi conductive yung karne na ihaw mo dyan eh. So dito, makikita mo talagang may nagbabaga. Ito pala yung sinabi niya sa akin, nag-PM sa akin. Nandito yung IC, dinikit. Tingnan nga natin kung anong klaseng IC ito. Sana meron tayo nito, no? Hindi nga lang. Uy, ito. So, yan, nasunog siya, no? Bumitaw. Ngayon, sana meron tayo nito, no? Kailangan kasi natin yung value nito. Hindi kasi pwedeng basta-basta magpalit tayo. O, sige, buksan muna natin. Okay, ito na, natanggal na natin. Ayun. Ito, kalas-kalas na pala to. Sana to. Sana yung mga connection nito. Bubuksan natin. Ayun, nakakalas na. So titingnan natin yan. Siguro ano ba, baka walang problema dito sa kabilang side. Baka okay yung kabilang side. Yung sa dito sa induction, problema dito sa infrared. Ngayon, kung tingnan natin kung parehas yung supply sa ginagamit dito at yung ginagamit doon, malalaman natin yan. So, wait lang, tatambay muna. Nakakalasin ko uli. Ayan, kalas-kalas na pala to. So, ito yon, ito yung tinanggal niya. Okay, supply yan para umandar tong chopper na to. Para umandar yung system na to. Para i-drive doon. So, siguro, output 1 and 2, siguro ito yon. Ano ba yung output niyan? Siguro dito yan. Ayan, sana dito magkamali. Hindi natin natandaan eh. Tapos easy in. Ayan. Easy in. Yung isa. Yung isa. Ito. Ayan, ito dalawa. Easy in. Ito. Tapos, itong dalawa. Okay, so check natin kung anong IC ang gamit niyan. So bago natin check yan, tingnan natin kung may power ba yung kabila. Pwede namang paanda rin yan eh. So habang wala tong supply na to, try lang natin kung may power ba yon.
Saksakan natin. Wala namang nakahang Ayun, gumagana yung isa. So ibig sabihin, good yung kabilang side, yung induction. So yung problema lang is yung infrared. So ngayon, para may guide tayo, malamang sa malamang, tingnan natin to. Check natin yan kung kaparehas ba doon sa supply sa kabila. O, bubuksan ko lang. Iangat lang naman yan Iangat lang yan, dalawa na yan. Yan lang, mukhang magkaiba. Iba yung ginamit na regulator dito compare dito sa kabila. Iyari tayo yan. Anong value niyan? Walang nakalagay kung anong value Sige, di bale. Gagawa tayo ng paraan kung paano. Kasi iba yung ano dun Yan iba yung nagda-drive So ibabalik na lang natin yan. Di natin papakialaman yan. Madali pa yan. Okay, balik po tayo. Ganito ang ginawa natin So dahil ang hirap maghanap ng value nito, wala na siyang value. Ang ginawa natin, inaral natin yung mga ibang regulator. So yung PN8044M at saka yung Viper 12S at saka Viper 24, halos parehas yung data nila o yung pagkaka-layout ng diagram niya. So ito yung drain, ito yung source, yan. Ito naman yung gitna, feedback, yung P number 2, P number 1 yung VDD o supply. So halos parehas sila sa PN8044M saka Viper 12 at 24 at saka 12S, halos parehas. So ibig sabihin dito, ano siya, match siya kung ano mang IC ito, anong value to. Kasi usual sa mga Viper, kompleto, 8 ito 7 lang yung paa wala yung isa. Pero yung tatlo na yan, isa lang naman yan. Yun yung drain. Ngayon, tinexting may stock ako dito. Tapos sira itong diode na to, yung rectifier na yan. Tapos yung fusible resistor sira din. So pinalitan natin yan, pinalitan ito. Tapos pinalitan natin ng value na PN8044M. So tinesting ko kanina. So naglalabas na siya ng 8 volts dito. Yan. Tapos sinukat natin yung regulator na 5 volts yan, 78LO5. Meron na siyang output na 5 volts. Ngayon ang gagawin natin, papaandarin natin, tetesting natin kung gagana ba siya. So imamount na natin to, sana umobra. Hindi ba bumigay agad yan. So pag umobra, so dali, okay na to. So yun lang, tatlo lang yung tama na nakita natin na problema. So ito yun siya. Okay, so pause ko lang muna, tapos ibabalik natin. Okay, so tingnan natin, nakamount ko na. So siguro tama naman ako dyan. Ito, tapos yung dalawang supply natin, line 1, line 2. And then, yan, yung control lang muna ang hindi natin muna gamitin. Mamaya kung i-mount natin. Okay, uy, nilalanggam siguro, matamis yung ginamitan yun, nilalanggam Okay, so testing natin. Saksak natin Uy, yun na naka-off position. Mikot yung LSC niya, pero hindi pa umandar yan. Okay, so ikabit na natin yun, tapos tingnan natin. Yung isa, wala namang problema dyan. Di na natin pakikialaman yan. Ito yung isa, yung infrared ang may problema. Wait muna, kabit ko muna. Okay, so yun na, nakabit na. Tingnan natin, try natin paandarin. So, may mga langgam, makulit tong mga langgam na to Saksak. Yun, sabay-sabay na buzzer. So saan bang function nito? Ito power on. Yan, nag-on na siya. Tapos ano sunod nito? Natin kung umaandar na ba yan. Uy, ba't naka-off? On. Tapos tingnan natin kung nagbabaga na ba yan. Babaga na kaya yan? Kailangan siguro ng sensor. Or ano ba? Wala namang init. Ito. Sinsya na, hindi ako marunong nito Function. Ayun, temperature 500. Tingnan natin. Ayun, umiinit na siya So, kung pansinin natin yan nagbabaga Okay, so siguro okay na to. Uy. Off natin. Ang init Grabe ang init, ang bilis ng init niya. So
So, yun lang. Maraming salamat at thank you sa tiwala, Sir Abraham Encarnacion. So, thank you at PPM kita maya kung anong gagawin natin dito. Papalalamove natin from Camarin to Cavite. So, yun lang siguro. Ang value na pinalit natin doon sa value, just in case na bumigay man at wala kayong mahanap, may value na po yan. Mili lang kayo kung Viper 12S or PN 80 44M. So, yun yung pinalit natin. Okay, so, yan. Okay lang. Maraming salamat sa panonood at shoutout sa lahat.